Amen. Alright, so maraming salamat po sa napagandang awitin because He lives. Talaga po ang ating buhay dito ay may pag-asa. And we thank the Lord for all the blessings, the singing, the music that we have here. At tayo po nagpapasalamat sa Panginoon sa mga pagpapalang ito. Well, thank you for honoring the Lord today and magandang umaga po sa inyo. Right, good morning to everybody. Happy Lord's Day. Glad to see you all. And sa ating mga guests and regular attenders, brethren, thank you for joining me today and I pray that God will speak to all of us and be blessed. At tingnan natin kung sino yung kasama natin sa ating Zoom online. Ito po yung mga kapatiran po natin na malalayo sa atin dito at sila po ay talaga po masigasig na tayo po magkasama. I cannot see the names because it's too far. Maybe talagang matanda. Alright, alright, si N.E. muna. Si N.E. is Nanay Erpe. Si Nanay tsaka si Tatay Erpe. Yan, pakikaway lang po, Nay-Tay. Alright, sila po ay nasa Pangasinan ba? Nueva Ecija? Cabanatuan? Caloocan. Ayan. Caloocan pala po kayo nag-i-stay. Alright, pero sa Tubong, Nueva Ecija. Tama ba? Pangasinan. Okay. Pasensya na po kayo. Alright. Alright, so Nay-Tay Erpe, pakikaway lang po from Caloocan City. Ayan. Alright, so happy Lord's Day po dyan sa atin sa Pilipinas. Sino si Kay? Ayan. Si Kay ay si Kenneth. Tama na si Kenneth at si Sir Marimar. Alright, so they are in Abu Dhabi. Alright, so maraming salamat mga kapatid. And of course, ang ating nasa Pilipinas pa rin, ang namimiss natin dito sa Dubai. Alright, si Nanay Shirley. Ate Shirley, pakikaway lang po kung dinig niyo po kami dyan sa inyong tahanan. Thank you so much. Alright, napakaganda mo dun sa AI mo, ha? Alright, si Ate Shirley. Alright, so maraming salamat po mga kapatid at naway makasama po namin kayo hanggang mamaya. At sa ating po mga nandito, let us thank God for now and give Him the glory. Are you ready to hear the Word of God? Alright, so we open our Bible please in Ephesians chapter 2 verse 7. Ephesians chapter 2 verse 7, tayo pong lahat ay tatayo to give respect sa pagbabasa po ng salita ng ating Panginoon. Ephesians 2:7, kung kayo po ay nandyan na, please say amen. Alright, kita niyo po ba sa screen nyo ang ating verse? Amen po ba? Hindi amen. Okay, amen. Tayo pong lahat, basahin natin ang ating text for today. Ephesians 2:7, ready, read, that in the ages to come, He might shew the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Tayo pong lahat, yung mukha't manalangin. Ama naming banal, kami nga po ay nagpapasalamat sa biyayang pinagkalugod po sa amin ngayong umaga. And we thank you as we're going to study your word once again. And let the Holy Spirit open our hearts and minds at linisin niyo po kami sa aming mga karumihan. At Panginoon, ang mensahe namin ngayon ay kami po ay matuto at maliwanagan pa sa kalooban niyo po sa aming buhay. Maraming salamat. Ito po ay dalangin ko sa pangalan ni Jesus and all the people will say, Maybe seated, thank you very much. Alright, so mamaya po ay meron lang tayong group photo shoot after the service. Kaya nga po tayo naka color of the year, white, teal, blue. Alright, so yun po ay in commemoration po ng ating second year anniversary dito po sa Bible Baptist Church Dubai Emirates. And and after that, we're just going to take a very quick lunch and then we go straight to our Sports Olympics opening. Yan po, at nakahanda na po ang bawat isa dyan. But before anything else, of course, you would like to hear the message today. God bless you today. Let me continue our lesson, the exceeding riches of His grace. The exceeding riches of His grace, or the surpassing riches of God's grace. Ito po'y masagana. Ito po'y umaapaw. Last Sunday, we see this magnificent, impressive Greek word, charis, which is translated as grace. At ito po'y ginamit sa New Testament ng 155 times. It means a favor bestowed, a generous benefit freely given,
and it is representing divine favor. The sense of it is that it means favor, ito po'y pabor na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon, bestowed by God, through His power, ang kanyang kapangyarihan to transform a person's life. Dahil po sa biyayang ito, binago niya po ang buhay natin. Well, of course, that starts on our salvation and still going on from here. And let me say that again. It means this grace is a favor bestowed by God through His power to transform a person's life starting at salvation and going on from here or from there. Grace or charis is an unmerited favor, mga kapatid. When you say unmerited favor, di po natin deserve ito. And ito po'y hindi natin deserve pero ginawad sa atin ng ating Panginoon. Kabila na tayo po ay isang makasalanan na tao, ito po'y pinagkaloob niya sa bawat isa. Unmerited, when you say unmerited, di tayo karapat-dapat, pero inari tayong ganap. And this is not something that we have earned. Ito po'y dahil mabuti tayong tao, dahil tayo po ay iba sa ibang tao. Kung hindi, ito po ay something that we did not earn. This grace given so that man should not boast. At ang biyaya pong ito ay binagkaloob sa atin nang sa ganun walang magmayabang. Our salvation, our keeping, our enabling, and our deliverance, our sanctification one day, our glorification, all of God's good favors to His children are given through the means of His beneficent goodness called grace. Kaya sabi ng Ephesians 2:4, but God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us, even when we were dead in sins, tayo'y binuhay niya, and quicken us together with Christ, by grace ye are saved. Dahil sa biyaya, tayo ay niligtas, naligtas, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come, darating ang panahon na He might shew the exceeding riches of His grace in the kindness toward us through Christ Jesus. Mga kapatid, throughout time, every benefit given by God to you and me is by grace. And always and only this grace comes through our Lord Jesus. At ang biyayang po ito ay pinadaan niya sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, nang sabi ng John 1:14, that Jesus Christ is full of grace and truth. Siya po'y puno ng biyaya at katotohanan. At ang kapunuhan po nito ng biyaya na ito sa John 1:16, and of His fullness have all we received, and grace for grace. Dahil po puno ang Panginoon ng biyaya, ito po'y natanggap po natin, at biyaya upon biyaya, grace for grace. Jesus Christ was full of grace. There is not a day, wala pong araw sa ating buhay that goes by in our Christian experience that you are not the recipient of God's grace. Wala pong araw na kung saan tayo po ay hindi tumanggap sa biyayang ito. It is grace that upholds our salvation. Dahil po sa biyayang ito, ang kaligtasan po natin ay talagang daman natin. Ito po ay talagang kitang-kita po natin. It is grace that gives you victory in temptation. Pagka tayo po'y tinutokso, nalalagpasan po natin yan, ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. A grace that makes the world live. Yung salitang ating pinag-aaralan, kaya po'y buhay na buhay yan dahil sa biyayang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. It is grace that draws you into communing with God and in prayer. Kaya tayo nakakapanalangin ay dahil biyaya ng Panginoon. It is grace that makes you useful for service. Kaya bakit tayo nakakatayo dito, tayo po'y nandito ngayon, nakakagitara ka, nakakapag-awit ka sa Panginoon, is dahil sa biyaya. It is grace that enables your gift to function in the Spirit. Mga kapatid, those who are in Christ have received of the fullness of the one whom they have received. At kung tinanggap mo si Kristo sa puso mo, itong puno ng biyaya na ito ay talagang natanggap po natin at siya po'y nananahan sa atin. And therefore, available to us is an accumulated grace that is unlimited. Every day, ito po'y talagang nako-kolekta po natin at ito po'y unlimited grace for every need.
Sabi ni Luke, itong grace na ito, na-experience natin. At ang sabi niya, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ, and great grace was upon them all. Si Paul, ganun din po ang sinasabi niya sa mga mananampalataya, that you are standing in grace. Ikaw ay nakatayo dahil sa biyaya. It is the very atmosphere we breathe. Tayo humihinga dahil sa biyaya ng ating Panginoon. In Romans 5:17, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life by one, Jesus Christ. Si James, si Peter, ang sabi niya, itong natanggap nating biyaya, it's a greater grace. It is a manifold, multifaceted, or multicolored grace of God. It is abundance. Ito'y sumasagana. Every day, ito po'y nakakatanggap po tayo. And from all of that, God has not skimped on grace. Not at all. Na hindi po pumalya ang ating Panginoon sa biyayang pinagkakalubsan every day ng ating buhay. Grace upon grace upon grace. Grace for salvation, sanctification, service, and suffering. In all areas of our lives, ito pong benevolent kindness ng ating Panginoon. Ito pong benevolent good favor give to us the transforming power we need to be sustained in every dimension of spiritual life. Kung bakit tayo nagbabago, binabago tayo ng Panginoon, ay dahil sa biyaya po niya sa atin. But nowhere is the magnificence of grace more wonderfully stated in 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Ano sabi niya? And God is able to make all grace abound toward you. Itong biyayang pinag-uusapan natin, itong sumasaganang mayaman na biyaya ng ating Panginoon, ang Panginoon po ay able. He is able to make all grace abound toward you. At ang sabi niya, ito pang biyayang ito, hindi ko pagdadamot sa iyo, kundi ibibigay ko sa iyo every day of your life, masaganang masagana para sa iyo. And God is able to make all grace abound toward you, that He, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Kaya tayo nakagawa ng mga mabubuting gawa ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Last Sunday, I posted this question to all of us. Is there sufficient grace available to us to help us through all our troubles? Meron bang sapat na biyaya ang Panginoon sa atin every time na tayo po yung umaharap sa mga trouble ng ating buhay? Especially this year, 2026. Marami kasing mga tao, sabi nila, ang biyaya ng Panginoon ay hindi sapat. Will there be sufficient grace available to us to help us through all our troubles? At ang sabi ng Panginoon, God is able. God is able to give you this grace abundantly. Now, first, it's an obvious question. Sino ba namang magtatanong na kung saan ay hindi tayo nabubuhay sa biyaya ng ating Panginoon? But it is not, actually. Apparently, to many, even in the church, they don't believe about this grace na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. That even the church, they don't really, believe that there is sufficient grace to every area of our lives. Nakakalungkot, there are people today who would tell us, the Bible and the grace that comes through it and through the resources of God, Christ and the Holy Spirit is not really sufficient. Sinasabi nila, hindi naman sapat talaga ang biyaya ng ating Panginoon. Samantalang pinag-aralan lang natin na ito nga'y sapat, ito'y maapaw, ito'y exceeding riches. At ito'y pinagkaloob sa atin. They tell us by reminding, hindi sapat ang biyaya ng ating Panginoon. If we are really going to get help with our troubles, lalo na sa ating mga pagsubok sa buhay, kailangan natin ng mga, human mind and function. Psychiatrical acrobats. Kailangan natin ng mga pag-iisip ng tao, mind-juggling strategies, human formulas, maybe certainly therapy. Sabi nila, surely human-based counseling. Kailangan natin yan, medication yan. At, kailangan maging positive thinker ka. Rather than spirit-led thinking. Kaya nangyayari kasi ngayon pinaghahalo yung mga kaalaman ng tao sa salita ng ating Panginoon. We can avail ourselves of those 20th century philosophical resources, even yung mga taong matatalino noon na nagbigay ng mga prinsipyo, ay ito na yung mas pinanghahawakan nila kaysa salita ng ating Panginoon. Man's philosophy, we can somehow fill in the lack of necessary resources that is otherwise unavailable to us in our Christian faith.
Hindi sapat kasi ang Bible lang. Di sapat kasi ang salita ng Panginoon. Kulang. Kulang. Tapos ang hirap hagilapin ng kalooban ng ating Panginoon. Pagka may problema ka, hindi ko alam kung saan ako hahanap ng solusyon. Hindi ko alam kung saan ako, makikinig. In our social media, kung di ka magiging maingat matalino, sabi ko nga po sa inyo, maguguluhan ka. May balita dito, balita doon, lahat ng napapanood mo dyan, click ka lang ng click. Tapos, tapos mong, magamit ang iyong telepono, iba na ang yung mentality. It is very true. Kasi daming impormasyon eh. Sa isang araw, ilang impormasyon yan. Matutulog ka na lang, impormasyon pa rin. Nakapikit ka, gumagano'n ka pa rin. Pag-gising mo pa lang, talagang, asa na yung aking cellphone? May message ako. Diba? Sounds like a horrendous statement when you say, hindi sufisyente ang biyaya ng ating Panginoon. But it's precisely, mga kapatid, what the church has bought today. That even the church, ito po yung binili nila. Ito po yung inako nila. The church has bought into the idea that the serious problems of Christians are beyond the realm of this. Hindi kaya ng spirituality ng ang problema kung ito, and they go for the human psychiatrical techniques. Sabi niya, ano ba yung mga pwede mong ibigay sa akin, mga mental telepathy, humanly ways that are being offered in our society today. Offering themselves as superior to the church. Mas matatalino yung mga nasa labas kaysa sa mga nasa church. Certainly, many mind-juggling counselors are more superior to counsels of God's Word. Lalo na yung mga matatalino sa mga psychiatrical, philosophical buhay ay mas pinapantayan ang salita ng Panginoon na kung saan, ang sabi na nga ng Panginoon, sufisyente nga ang biyayang pinagkakaloob ko sa iyo everyday. Kaya nagbabago ang buhay mo, kaya ikaw ay lumalakas, kaya ikaw ay nagagawa mo lahat dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Many mind-juggling counselors in solving the deep problems of people. They offer psychologically trained personnel. At ang ginagawa pa nila, kasing ang Bible nyo ay KJV, King James Version, ang daming daw, di ko maintindihan, dito na lang ako sa mga napapanood ko sa aming social media. As the ones who can really solve everyone's problem. Now, just to balance it, di naman po natin dinidisregard yung mga taong nagpipray sa atin, nagbibigay ng counsel sa atin. Malaking tulong po ang mga iyan sa atin. We benefit from their encouragement, from the wisdom that is coming from the Word of God to sustain us in our difficulty. Nakakatulong po yung fellowship. Nakakatulong kung bakit tayo po ay meron tayong mga pinapanalangin natin ng bawat isa po dito. But I'm not talking about that, mga kapatid. There are many fine Christian people who come alongside and help. Marami namang mga mabubuting mga kapatiran na kung saan ay nakakatulong sa ating mga problema. But there is an underlying belief found that it's way into the church that somehow grace is not sufficient. Ang sinasabi nila, ang biyaya ng Panginoon ay hindi sapat. Kahit na mayaman yan, kahit na sagana yan, pero hindi sapat sa mga problema ang aking nadadaanan. And there is a need for humanly mind-setting orientation. Kailangan pa rin natin ng kaalaman ng tao, kailangan pa rin natin ng mga katalinuhan ng tao na kung saan ay gagamitin natin sa mga problema po natin dito. Prayer, confidence in God and His Word, they tell us, is a very shallow and inadequate method of pursuing well-being and may even be a very dangerous prescription. In fact, ito yung nakikita natin ngayon sa mga churches. Sabi ko nga po sa inyo last Sunday, they compromise their faith. Compromise na sa politika, demandahan sa korte. And we accepted a self-justified immorality. Sadly, the intent of litigation was just to prove that genuine Christianity, real pastors in the church, is inadequate in counseling. Nakakalungkot. Na talagang pinapatunayan natin na kulang nga ang biyaya ng ating Panginoon. Walang problema kung ikaw ay makipag-compromise. Mas nagiging totoo ang akusasyon sa atin sa kadahilan ng nakakompromiso ang biyaya ng ating Panginoon na abuso na. And more than that, downright deadly, that the only people who are skilled enough to deal with people's serious problems are outside the church community. At mas pinaniniwalaan po natin yung mga walang hawak na salita ng Panginoon kaysa sa mga nasa church na pinanindigan nila ang salita ng ating Panginoon. And inside Christian people, church in general,
are absolutely inadequate. Kaya nga ang pagiging Kristiyano mo, ay wala sa akin yan. Mas magagaling pa itong mga philosophical, mga humanly technical, mental acrobats na binibigay sa akin. Kaya ikaw na, maniwala ka. At dahil dyan, lahat ng mga napapanood mo sa social media mo, talagang inaako mo. And these Christians give these simplistic answers about the Bible and are potentially to be liable, such foolish. At ang ginagawa, kamangmangan lang ng church, reckless disregard for well-being people who come to them in trouble. Nakakalungkot. Is that the case? Ito nga ba ang kalagayan natin ngayon? Do we have sufficient grace or do we not? Ito pong katanungan sa atin ngayon, is the Word of God is so insufficient? Na ang salita ng ating pinag-aaralan every Sunday, every Wednesday, ay insufficient, which is perfect. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang salita ng Biblia na hawak po natin, salita ng ating Diyos, is perfect, totally transforming the whole person. Is the wisdom from above, is so insufficient. Ang katalinuhan ba na nanggagaling sa ating Panginoon ay hindi sufisyente sa ating pangangailangan dito. It's the Lord Jesus Christ na kung saan He is complete, in whom we have all things that pertain to life and godliness. Is so insufficient. It's the Holy Spirit na kung saan nagpipil sa atin ng kalakasan sa ating buhay at binibigyan tayo ng gabay sa katotohanan ng salita ng is so insufficient. Is the package of spiritual resources we have received in salvation, unable to sufficiency gives us the victory in life. Now, beloved, I submit to you that we have fallen from grace. Kaya sabi ng Biblia, Galatians 5:4, Christ is become of no effect unto you. Tinanggap mo si Kristo bilang sarili mong Diyos tagapagligtas, pero iba yung pinapakita po natin. Kaya ang sabi ng mga tao na nakapaligid sa atin, Christ has become of no effect to you. Ano ba pagkakaiba mo sa mga hindi mananampalataya na kung saan ay nakikita po natin sa ating mga paligid? Christ is about to become of no effect unto you. Kasi mas nagdedepende pa tayo sa mga katalinuhan ng mundong ito kaysa sa salita ng ating Panginoon. Whoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. You are fallen from grace. Naturingan kayong anak ng Panginoon, pero you are fallen from grace. What a tragic delusion has infiltrated the church, in which people no longer see the divine grace as sufficient for spiritual needs. Ang nangyayari pa sa atin, marami tayong mga alam ng mga verses, pero sa buhay po natin na hindi po natin ina-apply mga katotohanan yan. Pagkatapos ng church, balik tayo sa ating dating buhay. Balik tayo sa ating mga dating mga ginagawa. Samantalang sabi ng Panginoon, nung ikaw iniligtas ko, sabi niya, ang talagang plano ko sa iyo, lumago ka, tumatak sa pananampalataya. But what happened? Ano ba nangyari? 10 years ka na sa pananampalataya, 20 years ka na sa pananampalataya. Pero ang nangyayari ngayon, mas nagiging makamando ka kasi dapat ikaw yung maging spiritual. Something wrong. Mas pinapanigan mo pa yung katalinuhan ng mundong ito kaysa sa sinasabi ng salita ng Panginoon. What fools people have become. What fools people are. Kaya sabi niya, Christ has no effect to you. Wala namang pakinabang pagiging Kristiyano mo. It's because, wala ka namang pinagkaiba sa mga hindi mananampalataya sa mga mananampalataya. The resources are ours in Christ. You have to remember that. And if we come to the throne of grace, where grace is dispensed in its abundance, we receive all we need. Now to help us correct this sad delusion of false belief about sufficiency, ay kailangan tayong maghina, kailangan tayong mag-dig deeper. 2 Corinthians 12:7 and to 10, ano sabi ng Biblia? Unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, my grace is sufficient for thee.
For my strength is made perfect in weakness, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses of Christ, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Mga kapatid, just a brief backgrounder for this account. You know, this is Paul writing to the Corinthian believers. And ito pong sulat niya pong ito sa 2 Corinthians is the most emotionally charged text Paul ever wrote. At kung titingnan niyo po, nagdurugo ang kanyang puso sa kanyang pagsusulat na ito. Here, Paul lays his inner man bare in the midst of severe attacks on him and in his ministry. At talagang sa buhay po niya ay talagang ang daming problemang nahaharap itong si Apostle Paul. His integrity has been called into question by his enemies. Ikaw ba ay tunay na Kristiyano talaga? Ikaw ba ay sinasabi mong tinanggap mo si Kristo sa puso mo bilang sarili mong Diyos tagapagligtas? You know, his loyalty has been attacked. You know, ang iyong bang pananampalataya sa Panginoon ay tunay ba yan? You know, his ability to lead and make decisions has been questioned. Ikaw pa, sinasabi mo sa akin, kailangan maging magandang halimbawa bilang isang mananampalataya. Pero ikaw nga mismo, ang buhay mo ay kompromiso. You know, his love has been doubted and even denied. Talaga bang mahal mo kami? You know, this is probably the greatest single barrage of abuse na kung saan sa buhay po ni Apostle Paul ay talagang napakatindi nitong masasabi natin hinaharap niya sa buhay. Paul knew about suffering. At kung suffering lang pag-usapan, kung hirap lang ng buhay pag-usapan, si Pablo alam na alam niya po ito. Shipwrecks, di ba? Siya po ay nandun sa nakasakay sa barko at okay, para kayo maligtas, ay tapon niyo ako sa dagat. You know, threatening his life. No, buhay mo na ang kapalit dyan sa pananampalatayang sinasabi mo. You know, beating with rods tied together. At talagang pinaghahampas din po siya, narrow escape for his life. You know, he knew about terrors of all kinds. Kung sakit lang ng loob ang pag-uusapan, sabi ko nga po sa inyo, his limbs were stretched to the limit. Their muscles were, cramped for hour upon hour. He knew about filthy, stinking, wretched jails. Ikaw ba ay nakulong na sa isang maruming prison cell na wala kang higan doon? Walang AC, walang, he knew about foul food. Ikaw ba ay nakakain na ng mga pagkain na kung saan ay, ito po'y nasisira na. He knew about torture. He knew about all of that. But no pain was more severe to him, mga kapatid, than the care of all the churches na kung saan ay ito po'y binibigyan niya ng atensyon. That means the difficulty of working with people. Madali lang naman yung mga problema, minsan malalagpasan mo. Pero yung mga taong nananakit sa iyo, nagbibigay ng sakit ng damdamin sa iyo, that's wounding you. Ito yung sinasabi ni Pablo, I love you more even though you hate me. At sabi niya, pagka-Kristiyano ka, ibibigay mo lahat. Tama po ba? Pagka ikaw ay isang Kristiyano, ibibigay mo yung buong puso mo, yung pag-iisip mo. Kasi ang sinasabi ng Biblia, pagka ikaw ay naging Kristiyano, maging totoo ka. Ibibigay mo lahat iyan. Pagka ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ang sabi ni Pablo, I love you more than you hate me. Binigay ko na ang lahat. Ako'y nasa shipwreck, ako'y kinain ko yung mga pagkain na kung saan ay, nasisira na. Ito yung ginawa ko dahil sa pag-ibig ko sa inyo. He's been rejected. Paul has been accused falsely. He's been misrepresented. He was betrayed. He was hated for many people. And Paul was getting it all. Sa buhay ni Pablo, alam mo, hindi madali ang mabuhay sa mundong ito. So we would expect Paul to feel the deepest trouble in his soul.
when being attacked the most violently, and a man in the midst of being unloved. Isang tao na kung saan ay, minsan dumarating sa ating buhay, wala na yatang, umiibig sa akin. And this is how Paul, lived his life. Binigay ko ng lahat, naglingkod ako sa iyo, Panginoon. Ako'y talagang inaskaso ko yung mga dapat asikasuhin sa mga anak mo. Pero ito pa yung masusukli sa akin. I feel unloved. I feel unappreciated. Gumigising na ako ng maaga, ginagawa ko ng lahat, pero I feel unappreciated. Wala silang tiwala sa akin, untrusted, his love was maligned and unrequired. His integrity was questioned, his fruitfulness was denied, his honesty was attacked. Totoo ba talaga? Ikaw may talagang totoong Kristiyano. His sacrificial services was mocked. Sige mo, gawa ka ng gawa, nakakatawa ka naman. His credentials were scoffed, and his authority was rejected. They were coming to him with this kind of abuse. People around him. And there are some leaders nung panahon po niya, charged of this. Talaga pong nagtipon-tipon pa sila para itong si Pablo, repeatedly battered sa kanyang buhay. After having spent a year and a half in the Corinthian church, opposition to him is very strong, and his heart is broken. Lahat na binigay ko na. Gumising ako maaga para paglingkuran ka, Panginoon. I feel unappreciated. I feel unloved. You see, mga minamahal kong mga kapatid, when a person puts his life on the line, and selfishly sacrificing for people around you, and they hate you in return, that's the deepest pain life can bear. Diba nga? It is very true. Kasi nararanasan po natin ito. Minahal na kita. Binigay ko ng buong puso ko sa iyo. Ako'y nagsakripisyo na. Diba? Pero yan pa naman ang susukuli mo sa akin. Paul had known this before, and our dear Lord had personally come to Paul to affirm his love in the moments of its deepest pain. Alam niyo po ba, nung nararanasan ni Pablo itong mga unappreciation sa kanyang buhay, at po ang ating Panginoon, at talagang siya po ay lumapit at pumunta kay Paul, and Acts 18:9, then spake the Lord to Paul. Ang sabi niya, ang Panginoon ay nagsalita kay Pablo in the night by a vision. Ano sabi niya? Be not afraid. Sabi niya, huwag kang matakot, Pablo. But speak. Sabi niya, magpatuloy ka sa iyong paglilingkuran. Speak and hold not thy peace. Ano sabi niya? For I am with thee. The Lord Jesus Christ, sabi niya kay Pablo, kasama mo ako. And no man shall set on thee to hurt thee. Sabi niya, magpatuloy ka sa paglilingkuran mo, pero kasama mo ako, sabi niya, I am with you. At walang sino man ang magsiset sa iyo na makakasakit sa iyo. For I am as people in this city. Huwag kang matakot, sabi niya. Huwag mong isipin na ikaw ay nag-iisa lang. Paul, when Paul needed such grace that he took a personal appearance of the Lord Jesus Christ. Na kung saan, hindi mo nga pinaniniwalaan na may sufisyenteng biyaya. Okay, para mawala yan. Ako na mismo pupunta sa iyo. Biruin mo yun. Ang Panginoon na by a vision, talagang sinasabi na niya, I am with thee. Hindi nga kita iniiwan. Hindi nga kita pinapabayaan. Jesus Christ showed up to confirm him and to encourage him. Now, the Lord appeared to him 4 times, actually. Once in the Damascus Road, and 3 other times kung saan ay meron siyang mga severe persecution sa kanyang buhay. In each of those occasions, the Lord came to him in a personal way. God gave him sufficient grace in his life. Listen carefully now. All the Christians who ran off to some counselor because they want instant fulfillment, gratification, and satisfaction with their
problems in life. They want somebody to fix it, so that it will revolve around them in the orbit that they would like it to be. We need to learn that the means of sufficient grace taught by us, or taught us by Paul, is not by human wisdom. Kailangan po natin alalahanin na yung sufisyenteng biyaya na pinagkakaloob po sa atin ng ating Panginoon, hindi po yan paraan ng tao. It is not by human wisdom, mga kapatid. Paul then is a deep time in his deep time of trouble, and he learned some marvelous lessons. Ito pong sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, na nararanasan niya yung mga pagsubok sa buhay. Ito po yung mga lesson na natutunan niya. And some marvelous lessons we need to learn in times of trouble as well. Ito po yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Number 1, God wants His children humble. God wants His children humble. Ito pong sufisyenteng biyaya na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon sa atin, matuto tayong magpakumbaba. God wants you humble. Mga kapatid, nais ng ating Panginoon na ang kanyang mga anak ay mapagpakumbaba. That's lesson number 1. God wants His children humble, and He uses suffering so you stay humble. Ginagamit na po yung mga pagsubok sa buhay na yan, yung kahirapan ng buhay, mga suffering, para tayo po yung mag-stay humble. Anong sabi ng 2 Corinthians 12:7? Unless I should be exalted above measure through the abundance of this revelation, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. What Paul was saying here is this, mga kapatid. May rejection, may unloving sa paligid mo, unappreciated, untrusted. Paul was maligned and required for this reason. Ito pong mga bagay na nararanasan ni Pablo sa kanyang buhay. Ang sabi niya, ito pong mga pamamaraan na ito, ang sabi ng Biblia, is this to keep me from exalting myself. Nang sa ganun, sabi niya, itong mga problema na ito ay nagpapaalala sa akin na hindi ko pwedeng itaas ang aking sarili. Hindi ako pwedeng magmayabang. Lest, sabi niya, I should be exalted above measure. Alam niyo po, kaya natin maintindihan ito, kaya may mga problema tayo sa ating mga buhay ngayon, maaari. It is to stay as humble. Bakit? Kasi yung biyaya ng ating Panginoon, yan po ay sapat. Yan po ay sapat sa atin. And because I have such uncommon experiences, sabi ni Pablo, private audience with the living Christ to keep me from being exalted in my own mind from such experience, lest I should be exalted above measure. Ano sabi ng Panginoon? There was given me. Sabi niya, merong binigay sa akin ng Panginoon na kung saan ay ayaw na ayaw ko. It is unsolicited. Sa aking buhay, ayaw ko ng problema. Sa aking buhay, ayaw ko ng kahirapan. Pero sabi nga ng Biblia, ito nga'y binigay sa atin. Ito'y binigay po sa inyo. There was given me by God. And I will tell you something here, something else here, mga kapatid. It was a gift that Satan really would not want to give you. Ang binibigay kasi ng kalaban po sa atin, what the enemy tries to give us. Does not want us to do anything in your life that will humble us. Kasi yung mga binibigay ng kalaban, sabi niya, kailangan mong taas ang iyong sarili. Kasi kailangan mo ng, human philosophy, kailangan mo ng human mga mental acrobatics na kung saan ay hindi mo i-recognize ang biyaya ng ating Panginoon, kundi ang katalinuhan ng tao, ang iyong masasabing, masigit pa sa salita ng ating Panginoon. Ito nga po yung lagi ko magbuhat kanina, ito na nga yung sinasabi po natin dito, na mas matalino pa tayo kaysa sa salita ng ating Panginoon. And the Bible says, kaya meron tayong mga nararanasan mga problemang ganito, ay dahil para tayo po'y
magpakumbaba, magpatuloy sa pagpapakumbaba. Dahil nga naman ang tao ay mabilis magmataas, mabilis magmalaki sa harapan ng ating Panginoon. Lord, hindi mo naman talaga ginawa ito, kundi ako may bahagi diyan at dahil sa aking katalinuhan ay nasolusyonan ko ang aking problema sa buhay. That's why it is so foolish on a number of counts for people to do everything they can. Try to eliminate suffering sa buhay po nila. But again, man is born of trouble. Talagang makakaranas po tayo ng trouble. Well, of course, hindi mo naman maalis dyan. It's because that's your choice. Kaya nagkakaproblema ka dahil yan ay pinili mo. But again, what we're talking about here is the sufficient grace of God. Meron bang supisyenteng biyaya ang ating Panginoon sa ating buhay? There was given me by God, ano sabi niya? A thorn in the flesh. Alam niya, ang binigay sa akin, isang, a thorn is tinik, tama po ba? But what the Bible says there is not that rose of bush na kung saan ay pagka natinik po tayo ay sa daliri, which is masakit na naman. Pero ito pong sinasabing thorn in the flesh po dito is more than that. The word is stake, S-T-A-K-E. A sharpened wooden shaft used to impale someone. This is not a little tiny thorn that pricks your finger. This is a wooden shaft that you impale someone on. Pagka talagang tinusok mo sa kanya, ay talagang super sakit naman talaga niya. It's not a thorn in the flesh. Actually, the Greek preposition there is not "n." It is a thorn for the flesh. Dahil nga ang laman, my flesh has a tendency to boast and to be proud. Sabi ng Panginoon, kaya masakit mo. Diba? Kasi pagka hindi na tayo nasasaktan, nagiging mayabang tayo. Nagiging mataas tayo. Ang tingnan mo, wala akong problema ha. O diba? Ang dami kong blessing. Ikaw, ang dami kong tamang buhay mo. He further described this thorn in the flesh. Sabi niya, unless I should be exalted above measure through the abundance of revelation, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan. At ang sabi niya, itong messenger na ito, when you study the Word of God, is the word angelos or messenger. It talks about a person. It talks about a person. Akala natin yung mga pagsubok natin sa buhay, mga sitwasyon lang sa mga nangyayari sa ating buhay. Pero ang sabi niya, it is a messenger, it's a person. It's a person of Satan. Talagang gagamit siya ng maraming tao, ikay sasaktan nila. Gagamit siya ng maraming mga, especially yung mga malalapit sa iyo, yung mga gagamitin ng kalaban na kung saan masasaktan ka, you feel unloved, you feel unappreciated, and everything. It's an earthly person, it can be an earthly person, it can be an angelic person. Sa isang verse, it is an eye disease. But simply, what you have there is a person. The thorn in the flesh. Baka pagka umuwi kayo sa bahay, sabihin mo sa asawa mo, ikaw ang messenger niya sa akin. Huwag naman. Diba? Hindi naman po yung tinutukoy natin. But it's a person. It's a messenger of Satan. Itong messenger ni Satan ito po yung mga pwersa niya. Diba? At yung asawa mo, hindi kasama dyan. Okay? Very clear tayo dyan. Satan disguises himself as an angel of light, actually. In 2 Corinthians 11:14. And no marvel, sabi niya, huwag kang magtaka, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers, itong mga messenger ni Satan, his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, and shall be according to their works. Satan is sending out his messengers, and I believe these are persons, and I believe these are very likely a reference to a leader of this abuse in the Corinthian church. This effective enemy was attacking Paul as a servant of Satan. Ano sabi niya?
At ito'y pinadala niya sa atin na hindi mo naman hinihingi. Ang sabi niya, pinadala niya, a thorn in the flesh, the messenger, at sabi niya, to buffet me. Sabi niya talagang pagka pinag-usapan ng buffet me, ay talagang it's not talking about no, very simple punch there. Kundi sabi niya, it's a torment to buffet me. But it means more than that. It is knuckles. You know, it is fisticuffs to deliver blows to the face. Alam mo yun, ikaw ba'y nasuntok na? Di ba? Ikaw ba'y talagang sampal nga lang, ang sakit eh. Eh kung bubugbugin ka pa. You know, ang sabi niya, ay talagang pinadala ito sa akin. Ang sabi niya, ay para magbigay sa akin ng big punch. 1 Corinthians 4:11, even unto this present hour, we both hunger and thirst and are naked, sabi ni Pablo, and are buffeted. We are being punched by this messenger na kung sabi talaga gusto akong patumbahin. And I have no certain dwelling place at wala akong matitirhan, wala akong matutulugan, sabi ni Pablo. Pinuhin mo yun. Ako'y naglilingkod sa Panginoon, pero ito yung nararanasan ko lahat. Hirap ng buhay, you know, sakit ng damdamin and everything. God has commanded Satan to dispatch this guy to punch me in the face. And God has commanded Satan to dispatch this guy to lead this abuse against me. Diba? Si Job nga, sobra-sobra pa nga yung mga pagsubok na naranasan niya. Diba? Nawalan siya ng pamilya, nawalan siya ng mga kaibigan, nawalan siya ng mga ari-arian. Pero did he curse God? You know, ang sabi niya, why, Lord? Bakit mo binibigay sa akin lahat ito? Di ba tapat naman ako sa iyo? Ano sabi ng Panginoon? You know, binibigay ko sa iyo yan to keep you from exalting yourself. It is a humbling purpose, mga kapatid. Truly, mga kapatid, makinig mabuti. Trials have many, many purposes in our lives. Trial, that's the strength of our faith. Sabi niya, pagka ikaw may pagsubok sa buhay, ikaw ba ay susuko na agad-agad? You know, pagka ikaw ba ay may pagsubok na, hindi ka na magtitiwala sa Panginoon, hindi ka na magbabasa ng Biblia mo, hindi ka na mananalangin. You know, trials win us from earthly things. At talagang pagka may mga problema tayo, mas lumalapit tayo sa ating Panginoon kaysa sa mga nakikita natin sa mundong ito. You know, pagka may problema tayo, pinapaalala po sa atin na mayroong eternal hope. You know, trials reveal what and who we really are. Pagka may mga problema tayo, you know, pinapakita sa atin, sino ba tayo sa harapan ng Panginoon? Sino ka ba? Ano ba yung identity mo bilang anak ng Panginoon? Kung hindi mo naintindihan yan, sabi ko nga po sa inyo, i-disregard mo yung sufficient grace na pinagkakalob sa iyo ng Panginoon. Trials enable us to help others who suffer. Hindi lang yon. Minsan iniisip lang natin ang ating sarili. Pero yung mga trials na ito, pagka tayo nalagpasan po natin ito, nakakatulong tayo sa ibang tao na nakakaranas ng mga problema katulad ng sa atin. Trials produces endurance. At pagka may pagsubok tayo, lalo tayong tumitibay, mga kapatid. Which equip us for greater usefulness. At mas lalo tayo nagagamit sa ating Panginoon. But mostly, trials humbles us. Ang mapagsubok na yan ay nagbibigay sa atin ng pagpapakumbaba. God wants His children humble. To the degree that He will allow Satan to torment His children if it assists in their humiliation. At minsan talagang mapapahiya ka. Ipapahiya ka. You know, go to a counselor, go to a psychiatrist, and you try to elevate your opinion of yourself. You know, yung mga mental acrobats na ito, hindi, kailangan, kailangan positive thinking tayo and everything. But that's fine, you know, give you the boost sa pananaw ng tao. But again, we bless God for what humbles us. Anong sabi ng James 4:6? I'll finish with this one. James 4:6. But He giveth more grace. Wherefore He saith, God resisted the proud. But what? Giveth grace to what? Not to the humble. Sabi niya, nagbibigay
ng biyaya pa ang Panginoon dun sa mga mapagpakong babae. Higit mo, please. Today, is a big reminder to all of us. Kung may pagsubok ka sa buhay, tayo ba ay patuloy ng papakumbaba sa ating Panginoon? You know, what source do you go into the time of your deepest struggle? Nagtitiwala ka pa ba sa salita ng Panginoon na ito'y sufisyente sa mga problema natin sa buhay? 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound toward you. Lahat ng biyaya. Hindi sinabing some of grace. Lahat ng biyaya will give it to you abundantly toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Mga kapatid, we are in desperate need of all the grace that there is. Kailangan po natin ang biyaya ng ating Panginoon. Ngayong taong ito, I always say this, hanggang matapos ang December, we need this grace, sufficient grace. Life is filled with trouble. Life is filled with disaster after another, one disaster after another. And everybody struggles. Today, let us learn to be humble. Ephesians 2:7, the Bible says, that in the ages to come, He might shew the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Sumasaganang mayaman na biyaya ng ating Panginoon. Next Sunday, 4 po ito nakaisama tayo. And akala ko makakadalawa ako ngayon. 2 points. 4 points po kasi ito. Next Sunday, kung di pa matapos, well, we go to extend one more. But napakaganda po ito ang ating pinag-aaralan. Right, isa pa lang po yung lesson kung saan ay sa ating buhay ay tayo po yung mapagpakumbaba. Tayo po lahat ay tatayo. So all stand up please. So leave our heads and close our eyes so we pray. Heavenly Father, we thank you, O Lord, sa inyo pong mga salita na kung saan ay pinapakita po niyo po sa amin na ang buhay na ito ay puno ng trouble. At yes, Father, there are times na tatahimik po, papayapa ang aming buhay, but there are disasters, one after another, troubles na kung saan ay pagkatapos ng isa, ito po may susunod at tulungan niyo po kami, Panginoon. Mahanda po namin ang mga sarili. Lalo na sa taong ito, 2026. The question is, your grace sufficient for us? Dahil ngayon pa lang po ay nagbibigay na po kayo ng bilang sa yes, Lord. Your grace is sufficient. Sapat na sapat po ang biyaya po na sa mga. Ito po'y mayaman. Ito po'y abundant. Sumasagana. And because of our life here, kami nga po'y nadadala ng mga papanood po namin, especially sa social media. Napakadali po namin nawala sa inyo po kalooban. Even so, the enemy will send a messenger na kung saan will buffet us, punch us down. But we thank you, Lord, because we have your word. We thank you because we have the Holy Spirit na kung saan nagbubukas namin ng puso't isipan. Maliwanagan po kami sa mga bagay na aming nararanasan sa mundo nito. We thank you, Father. We thank you sa mga pagbiyaya sa amin. God has spoken to your heart, mga kapatid. Why not to come to God and speak to